Sa wakas, natapos ko nang ayusin ang painting ni Lolo. Sino-sino ka? Paano ka nakapasok dito? Lumabas ka na ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng tulong. Ako si Victor Cadea. Wala akong balak manakit. Pwede ko bang malaman, miss, saan nga ba talaga ako naroroon? Ikaw muna ang sumagot. Paano ka lang biglang lumitaw dito? Galing ako sa Great Crest. Habang nagroronda sa Northgate City, nakita ko ang ginintuang liwanag sa isang sira-sirang tindahan. Pumasok ako at napunta ako sa harap mo, miss. Great Crest? Northgate? Bakit pareho ang mga pangalan sa syudad ng painting? Galing ka ba sa painting? Kaya pala, ikaw ang ika-6 na anak ng yumaong emperador ng Great Crest, tunay na nakababatang kapatid ng kasalukuyang kanyang kamahalan, at prinsipe ngang Northgate. Prinsipe ka pala talaga. Oh, pero hindi mahalaga iyon. Niyebe ang buong Northgate City ngayon at ilang araw na tayong walang pagkain. Miss Porter, sinabi mo kanina na marami kang bigas at harina. Gaano karami ang kailangan mo? Kahit anong meron ka, 5,000 tao sa syudad ang nag-aagaw buhay. Ito lang ang natitira sa tindahan ngayon. Kaya mo bang bitbitin lahat to? Naku po. Mukha siyang scholar, pero mandirigma pala siya. Miss, eto po ang bayad. Babalik ako bukas. Tunay na ginto ito. Bumibili ng bigas gamit ginto. Mukhang mayaman siya. Hindi ako naniniwala. Bubukas ulit ang pintong ito. Deputy General Griffin, sinabi ni Lord na nagpunta siya para maghanap ng pagkain. Isang oras na halos ang lumipas. Walang nangyari, di ba? Tumahimik ka lang at maghintay. Bigas nga talaga to. Lord, saan mo nakuha to? Sa isang tindahan. Tindahan? Buong North Court City, ilang beses na naming hinanap, hindi mabilang. Saan manggagaling yung tindahan? Nakakita ka ba ng ganyan? Paano naman ikaw, Lord? Nidaga, di makakatago dito sa lungsod, tapos sasabihin mong may tindahan? Bago pa lang. Lot, hindi alam kung saan galing tong pagkain na to. Handa akong subukan kung may lason. Isang piraso lang, hindi pa sapat para malaman. Kukuha pa ako isa. Prince Air Griffin, naramdaman mo ba kung may lason? Hindi pa. Masyadong matindi yung lason. Kailangan ko pa ulit subukan ng ilang beses. Ipamahagi mo yung natitirang pagkain sa mga sundalo. Isa bawat isa. Salamat, Lord. Lord, paano naman ako? Karapat akong bigyan credit kasi ako may lason. Kakainin ko na para sa'yo. Lord, hindi ka naman ganito dati. Noon, pag may masarap na pagkain, laging nauuna ang mga sundalo. Oo, kaya ngayon, inuuna ko naman ang sarili ko. Ah. Dalhin ang pilak, sumama ka sa akin para bumili. Nasaan na si Lord? Kanina lang andito siya. Nawala na lang bigla. Kalmado lang? Mga kababayan, kalmado lang. Walang multo sa mundo. Wala talagang multo. Bakit walang sumunod sa kanya? Anong meron? Hindi ba't magdadala ka ng tao para magbuhat ng mga paninda? Nasaan sila? Hindi sila makapasok, parang ako lang ang pwede makadaan sa pinto na yon. Hindi kaya iniisip nilang nakuha ka ng multo, no? Pwede. Sige, bumalik ka na at magpaliwanag. Huwag mong hayaang isipin nilang may nangyari sa'yo. Sandali. Yung bigas at harina nung nakaraan, may natira pa ba? Dalhin mo muna, to, pabalik. Pag nakita nila yung pagkain, hindi na sila matatakot. Sige, konti na lang talaga ang stock ng tindahan. 50 sako ng bigas at 50 kahon ng noodles lang. Dalhin mo lahat. Prince Air Griffin, sa tingin mo ba si Lord eh? Hindi, imposible. Baka naman. Baka natutunan niya ang teknik ng paglusot sa lupa. Tama, paglusot sa lupa. Ang martial arts ni Lord sobrang galing. Natural lang na kaya niyang bumulusok sa lupa. May natitirang bigas pa sa tindahan. Mag-iwan ng 2 tao dito para tumulong. Ang iba, dalhin itong bigas pabalik sa kampo. Dami mong dinadala pabalik tuwing punta mo. Ilang beses mo na bang nagawa yan? Mga 2 beses siguro. Pero sanay na ako. Hindi, ang bagal niyan. May bago akong paraan. Hintayin mo lang, malalaman mo rin. Bakit ayaw gumana? Isa pa nga. Ano nangyari? Gumana naman dati. Miss Porter, sino ang kausap mo? Wala. Kausap ko lang ang superpower ko. May gagawin ka pa ba? Tatawagan kita pag nakuha ko na kung paano to. Babalik na lang ako bukas, sige. So, i-roll up mo ang painting. Isara ang mga gate.
Buksan ang painting. Bukas ang mga gate. Kailangan gumana ito. Simula ngayon, tawagin niyo na akong Spacetime Logistics Hailey. Ha ha ha. Sandali, hindi naman talaga ako ganun kahirap. Hoy, Profesor! Ako yung matalino, cute at mahusay mong estudyante. Nitong huli, medyo kapos sa cash. Gusto ko magbenta ng gamit para may pambalik ng pera. Alam mo bang may magaling na kolektor? May mga gamit ako dito na gusto ko makita nila. Totoo ito. Walang amoy lupa. Hindi pa ito nahuhukay. Great Crest. Nabanggit ito sa mga hindi opisyal na kasaysayan. Pero wala nang natitirang kahit anong artipakto ngayon. Miss Porter, itong 5 gold bar na ito, gusto itong bilhin ng pamilya Caldwell. 1 million kada gold bar, 5 million para sa 5. Ayos, deal. 5 million. 1 million ang isa. Binigyan niya ako ng 20 dati. 5 times 1 ay 5, 5 times 3 ay 15. Sandali, 5 times 3 ba ay 15? 5 times 3 ay 68. Marso ano, araw ng mga kababaihan. Mayo 1, araw ng paggawa. Bahala na, sobrang dami pa rin yan. Yayamanin na ako, yayamanin na ako. Miss Porter, kung may ganito ka pang mga antigong item sa susunod, pakikontak agad ako. Hindi problema ang presyo. Hindi rin problema ang sikreto. Siyempre, Aasahan ko ang susunod na pagbisita ni Miss Porter. aba 5 million. Victor Adair, ikaw ang Diyos ng pera ko. Hindi lang larawan ng Diyos ng pera. Teka, dapat gumuhit ako ng Diyos ng pera. Ang alamat ng malas na swerte. Heto ang tanong, nagkaswerte ba ako dahil nakatapak ako ng tae ng aso? O nakatapak ako ng tae ng aso dahil sinwerte ako? Evan ko na. Nasa akin na ang 5 million ngayon. Kahit batong matapakan ko, sulit na. Darating na ang swerte ko. Welcome. Tama na ang welcome mo. Wala akong customer ngayon. Ako lang, ang boss. Yung grocery owner na may 5 million. Tagal mo na dito sa tindahan. Ngayon mo palang nakita ng ganito karaming pera, no? Isang 1,000 sako ng bigas, 1,000 kahon ng harina, 2,000 kilo ng uling, 500 kahon ng gamot sa paltos. Dito ang bigas. Sa likod yung harina. Pasok na, uling, yung gamot sa paltos, dahan-dahan dapat ito. Tapos na. Nasaan ang bigas? May multo. May multo talaga. Bigas mula sa langit? Hindi ko pa nakita ang ganito sa buong buhay ko. Umuulan ng bigas? Huwag kayong tumakbo, lahat. Hindi ito multo. Special delivery lang ito. Prinsipe, ganyan ba maghatid lahat ng Diyos na kilala mo? Pwede mo bang sabihin sa kanya na mas mahinahon magbaba next time? Pagkakamali ko, una kong remote na pambagsak ito, hindi ko natamaan ng maayos. Pati Diyosa na ito, nagsusulat pa ng mga notes. Marami pa siyang kaya. Kasama ba ito sa mga nahulog galing sa langit? Makakain ba ito? Oo, talagang pwede. Diyosa sa itaas. Simula ngayon, ako ay yuyukod sa iyo tuwing piyesta. Ibalik ang mga supply sa mansyon muna. Pwede ka nang yumukod ngayon mismo. Totoo ba ito, Prinsipe? At yan ang malaanghang kong strips. Akin na ngayon. Natutunan ko yan kay Miss Porter. Serbisyo fee daw ang tawag niya dyan. Kumukutitap ang pinto. Victor. Maligayang pagdating. Nandyan ka ba, Victor? Miss Porter, kumikislap yung pinto. Hindi na ito yung steady na gintong liwanag dati. Nag-on at off siya. May mali din sa painting dito sa side ko. Bumukas ng kaunti yung city gate. Hinawakan ko lang ito kanina, tapos bigla itong naglabas ng nakakasilaw na puting ilaw. Malapit na bang magsara ang pinto? Hindi ko alam, pero hindi ko ito mabuksan kanina. Subukan mong tingnan kung makakabalik ka pa. Bukas pa rin siya. Pero sandali lang kanina, parang hindi ko na naramdaman yung pinto. Parang naglaho siya, parang wala siya. Nararamdaman ko rin yon. Nung dinideliver ko yung mga goods gamit ang isip ko, yung mainit na hangin na galing sa city gate.
Naurol. Parang may nagtanggal ng plug. So hindi magsasara yung pinto? Eh ano yon? System update. Prinsipe ka pa noon ah. Saan mo natutunan yung term na system update? Sa'yo, Miss Porter. Tuwing may bagay kang di mapaliwanag, sinasabi mong system issue lang. Bigas, harina, at mantika, asin at uling, pampahid sa frostbite at pampainit ng kamay, maanghang na strips at instant noodles, mga winter coat at gamot kontra lagnat. Kakapasok lang ng total na halaga ng transaksyon sa isang okay na bilang. Anong bilang? 10,000. Nabenta ko na sa'yo ng lampas 10,000 item. 12 oras. Buti na lang, hindi tuluyang nagsara. Gaano katagal ang 12 oras? Kalahating araw. Dapat maayos ito bago magbukang liwayway bukas. Pinalawak ng 10 beses ang kapasidad ng transfer. Bago ang feature, unlock na. May pahintulot ng pumasok. May pahintulot ng pumasok. Ibig bang sabihin, kahit yung mga walang pahintulot, pwede nang makapasok ngayon? Ibig sabihin, pwede ko nang isama ang mga tao. 8 na lang na oras natitira. Pagod ka na ba? Yung hindi natutulog ng 3 araw at gabi, normal na yon sa mga lakaran. Giyera kasi yun dati. Ngayon, naghihintay lang tayo ng system update. Hindi mo na kailangan tumayo. Umupo ka na. Huwag ka na magpakiloso. Hindi kita sisingilin kung masira mo yan. Relax lang. Hindi ka kakagatin ng upuan. Sakto pala, yung mga gintong letra kanina, sinabi nilang pwede mong hayaan ng iba na makapasok, basta mag-level up ka muna. Ano sa tingin mo ibig sabihin nun? Siguro. Pwede kang pumili kung sino ang papapasukin mo sa pintuang yon? Sino ang gusto mong isama? Griffin? Yung prinsipe tagapagmana na baliw sa sausage. Pag siya pumasok dito, ang una niyang gagawin malamang hindi pagkain ng sausage. Eh ano pala gagawin niya? Magpapasunog ng insenso. Noong huli, sinabi niya na isang beses ka lang makita, lifetime bragging right na daw niya yon. Naghintay pa siya ng 3 araw at gabi, halos nagyayelo na ilong niya. Pero nagdadasal pa rin siya na protektahan siya ng mga Diyos. Kaya mas mabuti sigurong maghanda na ako ng lalagyan ng insenso. Ano bang hitsura ng mga insenso burner dyan sa inyo? Yung may 3 paa ba yun? Bumibilis na. 8 pa lang na oras kanina. Ngayon, 15 minutos na lang natitira. Natapos na ang upgrade. Pinalawak na ang kapasidad ng paglipat sa 5,000 item bawat lakad. Pinalaki na ang subspace hanggang 1,000 square feet. May mga bagong tampok na nabuksan. May autorisadong access para sa mga itinalagang contact. Itinalagang kontak? Ibig sabihin, kahit sinong gusto ko, pwedeng makapasok. Ngayon, pwede ka nang may kasamang pumasok sa shop. Salamat, Miss Porter. Uy, huwag ka munang magpasalamat. Subukan mo muna yung bagong tampok. Balik ka at sabihan mo si Griffin na maghintay lang doon. Ako na mag-authorize sa kanya. Boss, andyan ka pa ba? Ang tagal mo na dyan sa loob. Ano raw sabi ng Diyosa? Malapit na bang magsara ang pinto? Hindi na ba talaga tayo makakabili ng maanghang na strips? Gintong liwanag. Nakikita ko na ang pinto. Nakikita ko ang pinto. Nagpakita na ang mga Diyos. Kumpleto na ang buhay ko. Ma, nakakita ako ng Diyos? Anong ginagawa mo? Lord, nakita ko yung pinto na yon. Sinabi ba ng mga Diyos na pwede rin akong pumasok? Oo, pwede kang pumasok. Pero may isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Kahit ano, game ako, kahit pa magdaan sa impyerno. Bawal magsunog ng insenso. Maligayang pagdating. Ikaw ba ay Diyos? Hindi Diyos. Tindero lang. Gusto mo ba ng longganisa? Sinabi ni Victor na baliw ka raw sa mga snacks. Prinsipe, binigyan ako ng sausage ng Diyosa. Ang Diyosa mismo ang nagbigay nito sa akin. Totoo at buhay siya, hindi katulad nung nasa portrait. Hindi siya portrait. Buhay siya magmula pa noon. Dakilang Diyosa? Sinabi ko dati na mag-aalay ako ng insenso para sa iyo. Seryoso talaga ako doon. Pero sabi ng prinsipe, hindi mo raw papayagan, kaya hindi ko gagawin. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, Diyosa. Ang 4,900 katao ng Northgate City, utang namin lahat sa pagkain mo. Sabi ng lahat dito sa bayan, kapag tumigil na ang snow, magpapagawa sila ng shrine para sa iyo. Para sa'yo ito.
Huwag mong hayaang kunin ulit ng prinsipe mo. Salamat sa sopas, Diyosa. Porter ang apelyido niya. Salamat sa regalo, Diyosa Porter. Tawagin mo na lang akong Miss Porter. Parang manghuhula ang Diyosa Porter na yan. Shh, lihim lang natin ito. Miss Porter, may sasabihin sana ako. Anong nangyari? Palagi kang may pinipiga kapag kinakabahan ka. Noong huli, calculator ko ang piniga mo. Ano naman ang pinipiga mo ngayon? Ang commander ay walang malay at may mataas na lagnat. Sabi ng mga doktor sa bayan, ubos na raw ang gamot nila. Hindi lang siya ang ganito. May isa pang dosenang tao na bumagsak kagabi. Hindi bumababa ang lagnat nila at nagsimula na silang malito. Nanginginig yung mga kamay ko habang sinusulat ko ang mga reseta. Sinira ko yung 7 o 8 draft. Mahigit 10 taon na akong nag-aaral ng medisina, pero hindi pa ako nakaramdam ng ganong kawalang silbi tulad nung kagabi. Pinanood ko lang silang nilalagnat at nagsasalita ng kung ano-ano, hindi ko magawa ang kahit ano para tumulong. Sino nagsabing hindi ka makakatulong? Hintayin mo lang. Bandayan mo yung tindahan para sa akin. Kung may bibili, gamitin mo to para maningil. Wag na, malamang hindi mo rin maintindihan. Kung may dumating, sabihin mo na wala yung boss. Kung hindi mo masabi, magkunwaring pipi ka na lang. Lord Immortal, paano ba? Ako magpapanggap na ganon? Hindi mo na kailangan magpanggap, tahimik ka na nga. Ito ang ibuprofen para sa lagnat. Isang tablet lang bawat inom, 2 beses sa isang araw. Inumin mo pagkatapos kumain. Masyado matapang kapag walang laman ng tiyan. Ito naman ang gamot sa sipon, granules at spray. Tunawin mo ito sa maligamgam na tubig. Para ito sa sipon dahil sa malamig na panahon. Gumagana din ito para sa bahing at pananakit ng lalamunan. Ito naman ang cooling patches. Idikit mo ito sa noo. Ginagamit ito para mapababa ang lagnat. Huwag mo silang ipaghalo. Masama kapag nagkamali ka. Nakuha mo ba lahat yun? Nakuha ko. Ibuprofen para sa lagnat. Isang tablet lang bawat inom. 2 beses sa isang araw. Inumin pagkatapos kumain. Granules na gamot sa sipon. Tunawin sa maligamgam na tubig. Idikit ang cooling patches sa noo para sa lamig. Huwag ipaghalo ang mga ito. Prince, galing ka talaga sa pag-memorize ng mga military report? Walang-wala lang ang mga military report. Sikat ang memorya niya sa syudad. Noong huli, may sensor na nagreklamo laban sa kanya. Sa harap ng buong korte, na-recite niya yung petisyon ng lalaki mula 3 taon na ang nakalipas. Salita sa salita. Kasi nga, sobrang katawa-tawa yung reklamo. Hindi ko makakalimutan yon. Paano ito naging katawa-tawa? Inaakusahan niya akong nakikipagsabuatan sa mga barbaro. Ang ebidensya daw. May pusa daw akong natanggap bilang regalo galing kanluran. Sinabi niya na spy daw yung pusa. Tapos kinamot ng pusa yung sensor mismo. Naging assault gamit ang pusa ang kaso. Gamitin mo muna ang mga ito. Bukas, magdadala pa ako. Kakausapin ko si kaibigan ko. May-ari siya ng botika. Nakakakuha siya ng gamot para sa 5,000 tao. Unahin natin ang pagligtas ng mga buhay. Ethan Barrett, ako ito. Kailangan ko ng gamot para sa 5,000 tao. Gamot sa sipon at panglagnat. Mas mabilis, mas maganda. Sabihin mo kung magkano kailangan. Huwag nang magbilang. Diretso mo na lang ipadala sa akin ang bill. Pag natanggap ko, padadala ko agad ang bayad. Tagapagmana Principe Griffin, hito ang gamot na ibinigay ng mga Diyos. Isang maliit na tableta lang, kaya nitong tanggalin ang lagnat. Kung sinabi ng mga Diyos na gumagana ito, gumagana talaga. Pakikuhan ako ng maligamgam na tubig. Kung hindi ka naniniwala, ako na ang magpapak ng isang baso muna para sa sarili ko. Huwag kang manginig. Hindi ba ilang beses ka nang nagtetest sa sarili mo ng mga bagay? Iba yon. Masarap mag-test ng sausage, pero kung sablay ang test na to, pwedeng ikamatay. Sandali, hindi ko kayang itesto. Isa lang kasi ang tableta. Wala na ang lagnat. Talagang nawala. 30 minuto lang. Hindi pa ako nakakita ng gamot na ganito kabilis magtanggal ng lagnat. Salamat, tagapagmana prinsipe. Salamat, prinsipe. Salamat, mga Diyos. Hindi ako. Galing ito sa gamot ng Dimortal. Magpasalamat ka sa Dimortal. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ako lang ang nagbigay ng gamot. Nasaan ang Dimortal? Pupunta ako para magbigay galang sa kanya. Hindi nakatira dito ang Dimortal. Malayo ang bahay niya mula dito. Kahit si prinsipe, tuwing pupunta siya. Pinahahalagahan niya ang iyong malasakit. Pagpahingahin mo ng mabuti ang asawa mo. Panatilihin mo siyang nasa kama at huwag hayaang mahanginan. Tagapagmana prinsipe, ano ang nakasulat dito? Hindi ko alam ang karakter pagkatapos ng ganmanling. Mga karakter ito ng mga Diyos. Normal lang na hindi mo mabasa. Sinulat ko na ang mga tagubilin. Tunawin ang isang pakete sa tubig tuwing iinom 3 beses sa isang araw. Inumin pagkatapos kumain. Kung malala ang sintomas, inumin mo ng 4 na beses sa isang araw.
Tagapagmana Principe, ano ang ibuprofen? Panglabang ito sa lagnat. Pareho lang ito sa tableta na binigay ko kay Centurion kanina. Ibuprofen para sa lungnet. Gamot mula sa mga Diyos, hindi natin dapat kutuban kung paano ito gumagana. Tama, ganyan dapat ang isip. Inumin mo na lang, huwag mo nang alamin kung bakit. Kapag may magtanong, sabihin mo na lang na magic ng Diyos ito. Griffin, sayang talaga siya bilang doktor. Mainit pa rin yan hanggang 4 na oras. Idikit mo sa damit mo, huwag mo ilagay direkta sa balat mo. Pa-design mo sa Prince Airlord mo na marunong mag-sketch kung paano gagamitin yan. Magpapadala ako ng isa pang kahon bukas. Salamat. Walang anuman, 10 ang laman ng bawat kahon, sentimo lang bawat isa. Yung gold ingots na binigay mo, sapat nang makabili ng daan-daang libo. Kuha ako ng 20,000 ah. Sige, pero wala pa akong ganun karami dito sa shop ngayon. Gamitin mo muna tong kahon. Mag-o-order na lang ako ng iba. Ruby Sanders, ilan na lang natitira mong stock ng mga padded na coat? May malaki akong kliyente dito na baka gusto pang dagdagan ng order nila. 2 pang tao ang namatay sa lamig kagabi. Pareho silang matatanda. Nauubos na ang panggatong nila. Masyadong manipis ang mga jacket para sa lamig. Hindi ba nag-distribute ng heat packs? Ilang oras lang tumatagal ang mga yon, at hindi lahat nakatanggap. Yung unang batch, sapat lang para sa mga gwardiya na nagronda sa lungsod at sa mga malubha ang karamdaman. So ano na ngayon? Bumili pa mula kay Miss Porter. May mga winter coat at uling siya. Pero aabutin pa bago makapadala. Tungkol naman sa Northgate City, hindi ko na kayang maghintay. Prince, hindi mo balak. Kunin ang mga assets nila. Wala kang authority para gawin yun. Si His Majesty at si His Highness lang ang pwede. Si His Majesty nasa kapital pa. Wala pang successor na napili. Pag may dumating na tao mula sa kanila, patay na ang mga tao sa North Court. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? I-impeach ka ng mga censors. Papatulan ng mga kapatid mo. Wawasakin ka nila kung maisip ni His Majesty na hindi ka loyal. Kailangan ko munang mabuhay bago pa ako ma-impeach. Tara na, dalhin mo ang mga tao mo. Inventory lahat. Huwag kang magpapalampas ng kahit isang item. Kakakalculate ko lang sa daan papunta rito. Kung talagang ipapataw ni mahal na hari ang sisi, ang pinakamagaan na parusa na makukuha mo ay matatanggal ka sa pwesto mo. Kung sakaling pinakamalala. Sa pinakamasahol na kalagayan, hindi mo na kailangang tulungan pa akong gumawa ng mga report. Nakakatipid din ng abala. Hindi ko sinasabi na ayokong mag-abala. Boss, sa inisyal na bilang, aabot tayo ng 100,000 piraso ng ginto, 300,000 piraso ng pilak, 2 kahon ng mga painting at kaligrafya, 1 kahon ng mga bihirang libro ng kilalang mga masters, 10 kahon ng alahas, 10 kahon ng porselana, 3 kahon ng jade, 2 kahon ng mahahalagang halamang gamot, 100 rolyo ng seda, at kasangkapang gawa sa nara na pumupuno sa 3 kwarto. Isang prefect dito sa malamig at mahirap na hilagang kanluran. Kaya siya natakot sa Northwest Army ko na nakaistasyon sa Northgate City. Bago ako dumating, sinunog na niya lahat ng mga ledger. Ito na lang ang mga hindi tuluyang nasunog. Hindi pa ba sapat ito? Sapat na para mabili ng lahat ng supply sa taglamig para sa North Court. Isilang ginto, pilak, at bihirang mga libro. Pag naging maayos na ang mga daan, ibigay agad sa Imperial Envoy. Itago ang halamang gamot para sa emergency. Ipamahagi ang tela at mga supply para sa taglamig. Yung natitira, yung alahas, porselana, jade, at mga kasangkapan, ayusin lahat yan. Ayusin? Saan dadalhin yon? Dalhin sa harap ng tindahan nila. Hindi ito para sa mga tao, para ito sa mga Diyos. Si Panginoong Diyos ay ayaw ng ginto o pilak, gusto lang niya nitong mga bagay na to. Basta. Ilipat mo na lang at huwag ka nang magtanong. Heto na naman tayo. Hindi ko pa nga tapos siyasatin yung 10 baul noong nakaraan. Tong kahoy na rosas na to, ang ganda ng kalidad. Saan mo nakuha tong patina na to? Sa isang raid. Raid? Parang yung mga kumpiskahan dati? Pinangunahan ng tropa? Tapos winasiwas lahat papalabas? Yung dating korap na prefect ng Northgate City, may mga saksi at ebidensya na kami. Pero barado ng makapal na niebe ang mga kalsada, hindi makalusot ang imperial na sugo. Kaya ako na ang nag-asikaso para sa kanya. Hindi ka ba natatakot na mapanagot? Natatakot ako. Pero mas natatakot akong lamigin at mamatay pa yung ibang tao. Sina, sapat na itong mga gamit na to para makabili ng uling, damit pang lamig, paninit ng kamay, at pati yung batch ng gamot na binanggit mo. Hindi mo na kailangang magdala pa ng gold bar. Tama na to. Tama na to. May ilang batch pa na paparating.
Kukunin ko lahat ng dala mo. Sige, dalhin mo lang. Ako na ang bahala magpalit niyan ng mga kakailanganin mo. Yung mga palamuti ng buhok ni Mama at ni Bunso, sabi mong pansamantala lang dito. Malaki na ang napagpalitan ngayon. Pwede mo nang kunin pabalik. Ilagay mo lang sa'yo, Miss Porter. Umuulan pa rin ng niebe sa Northgate City. Araw-araw akong paikot-ikot sa lungsod. Baka mawala ko lang yon. Kukunin ko na lang kapag tumigil na ang snow. Miss Porter, kailan next batch ng gold bar? Wala munang gold bar ngayon. Pero may batch ng porcelana at jade. Gusto mo ba? Hailey, nandito ako para makita ka. Paano mo kinaya tumira sa lugar na ganito? Ayos lang ako. Mas mabuti pa to kaysa sa bahay nyo. Walang nangungulit sa akin tungkol sa kasal. Walang nagpipilit sa akin magpakasal sa matandang lalaki na pwedeng tatay ko. Ginagawa ng tatay mo yon para sa ikabubuti mo. Si Donald Graham ang CEO ng isang malaking kumpanya. Kung papakasalan mo siya, mamumuhay ka ng marangya. Magkano ba kinikita ng sira-sirang tindahan mo sa isang araw? Ayos lang. Nakagawa ako ng 5 milyon kahapon. Tumigil ka nga sa pagyayabang. Halos 2,000 o 3,000 lang kinikita ng lugar na to bawat buwan. Bahala ka kung anong gustong mong paniwalaan. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, paalis ka na sana. Kailangan ko mag-restock ng paninda. Yung paa ko. Bali ang paa ko. Hindi nabali, nabalian ka lang ng buto. Tatawagan kita ng 911. Nabalian ng buto habang sinusubukang ipakasal ako. Ayan, may karma rin pala. Score ngayon, sulit talaga ang 5 milyon. Nabwisit ko ang stepmother ko. P.S. Sobrang swerte ng pagtapak sa tae ng aso. Anong klaseng tae ng aso ang swerte pala? Pahiram na lang sa susunod. Gusto ko rin matapakan. Kailan ka dumating dito? Nang bumagsak yung matrona kanina, nakita kong abala ka, kaya umalis muna ako. Salamat ba na salamat lang o karakter ng pangalan mo? Pareho. Anong ibig mong sabihin? Salamat sa hindi pag-intindi na luma na ang ginto namin. At salamat sa pagiging diretso sa mga bagay na ayaw mong gawin. Yung mga hairpin na binigay mo, pwede nang magtayo ng isang buong tindahan. Huwag ka na magpadala ng hairpin. Magdala ka naman ng kaligrafiya at mga pintura mula sa'yo. Dadalin ko yun sa mentor ko para mapa-appraise. Araw-araw siyang nagtatanong kung may bago ba akong dala. Oo naman, may 2 kahon ako ng mga nasabat na pintura. Dadalin ko yon sa susunod na punta ko. Ikaw talaga ang pinaka-practical na prinsipe na nakilala ko. Muton Fat Jade, at tingnan mo ang galing ng pagkakagawa. Ang paniki at kampana ay simbolo ng habang buhay na biyaya. Gusto ni Griffin ipalit ito sa alak. Sa alak? Ipagpapalit ang napakagandang Muton Fat Jade pendant para lang sa alak? Gaano karami ang balak niyang inumin? Gusto niya ng 300 libra ng malakas na alak at 2 libra ng fruit wine. Sabi niya, hindi pa nakakatikim ng alak ang mga sundalo sa North Court matagal na. Isang lagok bago magbantay sa gabi, pampainit daw. Kung hindi pa sapat iyon, ito na lang ang mga natitirang mahalagang pag-aari niya. Sabi niya, kung hindi pa rin sapat, meron siyang 3 piraso ng jade, 5 makinang na perlas, at isang gintong abacus na minana pa mula sa tatay niya. Pero gusto niya munang makita kung sapat na ang alak. Magdadagdag siya kung kulang pa. Ibinibigay na ni Griffin ang lahat ng pag-aari niya para sa alak na ito. Hindi ba siya natatakot na lolokohin ko siya? Sabi niya, hindi raw niloloko ng Diyos ang kahit sino. Halatang hindi niya ako nakita kapag negosyo na ang usapan. Sige, ako na ang bahala sa alak. 300 libra ng malakas na alak at 200 libra ng fruit wine, i-deliver na bukas. Itong jade na ito mas mahal pa kaysa sa gintong ingot na binigay mo noong nakaraan. Mahalaga ito sa North Court. Hindi masyadong bihira ang jade doon. Ginto at pilak ang tunay na pera. Kasi hindi kayo nag-auction doon. Dito sa amin, isang piraso ng mataas na klase ng Muton Fat Jade, pwedeng ipambili ng bahay. Hindi ba mahirap para sa kaibigan mo, si Griffin Mercer, na ipamigay iyon? Oo, mahirap. Sabi niya, ipinagawa ng nanay niya sa isang alahero iyon para sa kanya. Suot na niya iyan mahigit 10 taon. Pero sabi niya, ang alak ang nagpapainit, hindi ang jade. Sulit daw. Napakataas ng kalidad ng jade. Ang pagkakaukit ay napakaganda. Ang motif ng paniki at kampana ay sumisimbolo ng panghabang buhay na pagpapala. Mahigit 15 million ang halaga nito. Medyo mas mababa ang kalidad ng jade hairpin, pero maganda pa rin ang materyales nito, mga 3 milyon. Miss Porter, kukunin ko ang pendant na ito. Sabihin mo lang ang presyo mo. Para sa akin, 18 milyon ang halaga ng pendant na ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 18 milyon? Sa hirap naman. May pagkain at mga supply para sa buong taglamig. Ang alak, panukli lang iyon. Kapag sinabi mo kay Griffin, huwag mong sabihin lahat yon. Bakit? Kung alam niya na ang pendant niya, kayang bumili ng pagkain para sa buong syudad sa isang taglamig, ipupusta niya ang ancestral home sa susunod. Ang tatay niya ay ang Duke ng Estado. Malaki ang halaga ng ancestral home. Ikaw, parang ikaw ang nagmamanage ng pera niya. Pero sa totoo lang, pinipigilan mo siyang ubusin lahat ng pera niya. Wala akong pakialam kung ubusin niya ang pera niya. Pero kung masira niya ang lahat ng ipon, ako ang hahabulin ng nanay niya. Ang nanay niya ay matalik na kaibigan ng nanay kong consort. Bata pa lang ako, kilala na niya ako, hindi ko alam paano ipaliwanag sa kanya.
Hettian mutton fat jade na mataas ang kalidad. Ang kinis at likhang sining nito. Hindi ito modernong peke. Ito ay pamana ng pamilya. Naipasa na ng hindi bababa sa 12-dosenang henerasyon, Miss Porter. Pwede mo bang ikwento ang pinagmulan ng piraso na ito? Pamana ito ng pamilya namin. Pinasapasa ng mahigit 10 henerasyon. Astig ang mga pamana. Malinis ang kasaysayan ng mga pamana. Safe itong bilhin. 18 milyon para sa jade pendant, 3 milyon para sa jade hairpin, 5 gintong bara. 5 milyon ipinasok ngayon. Deal. Miss Porter, ilang beses na tayong nag-collab. May tanong, sana akong medyo prangka. Yung kaibigan mong may pamana, ilang piraso talaga meron siya sa koleksyon niya? Hindi ko na itatanggi. Hindi rin ako sigurado. Tuwing bumibisita siya, sinasabi niyang may ilang natitira pa. Tapos sa susunod, may bago ulit siyang dala. Pakiramdam ko, baka yung mga ilong niya. Nagmamay-ari ng tindahan ng antigong gamit. Pero kahit ang may-ari ng antique shop, hindi makakapaglabas ng mutton fat jade pendant at mahigit 20 gintong bara sabay-sabay. Kaya, anong klase ng pamilya, sa tingin mo, Mr. Caldwell, ang kayang maglabas ng ganitong karaming bagay sa isang iglap? Ayoko nang magtanong pa. Lahat naman may lihim. Mas mahalaga pa ang mga sikreto mo kaysa sa mutton fat jade. Ang swerte mo naman, na-update na ang kita, 26 milyon ang natanggap, lumipat lang ang tae sa ibang lugar, pero pareho pa rin ang epekto. Iminumungkahi ko na simula ngayon, maghanap ka ng tae ng aso na matatapakan bago ka lumabas ng bahay. Mas effective pa yan kaysa magdasal sa Diyos ng kayamanan. Ang scientific na paliwanag dyan, nakatadhana ka munang magkapera, tsaka mo napaka ng tae. Sanhi el epekto, huwag mong baliktarin. Isa sa inyo ay medical student, yung isa ay nasa fashion. Pwede ba, huwag niyong seseryosohin ang ganitong klaseng bagay? Nandito ka na. Na-order na ang alak. 300 libra ng spirits at 200 libra ng fruit wine, ihahatid bukas. Sabihin mo kay Griffin Mercer na maghanda ng mga baso. Huwag yung jade na baso. Nandito ang bayad. Yung maton fat jade pendant nung nakaraan, sapat na yun para makabili ng maraming alak. Hindi mo na kailangang magbayad pa ng alak. Dalhin mo tong hairpin pabalik kay Griffin Mercer. Sabi niya, pambayad daw yan sa natitirang alak. Kung di mo yan kukunin, pupunta raw siya dito at magluluhod mismo. Ha? Hindi ba ginawa niya na yun dati? Sabi niya, yung dati ay formal na pagbati. Ngayon daw, para sa alak. Magkaiba raw. Sabihin mo sa kanya, ako na ang bahala sa alak. Pwede siya kumuha ng kahit gaano karami mula ngayon. Itigil na ang pag-trade ng jade. Halos wala na siyang hairpin na mahuhugot sa ulo. Sabi niya okay lang daw. Tatay niya ay Duke. May isang kahon pa siya sa bahay. Tungkol doon sa mga sample na binigay ko sa iyo dati, kumusta ang naging epekto nila? Sabi ng mga sundalong nagpapatrol, nagsisimula silang uminit pagkaraan ng 15 minuto at tumatagal sila ng 8 hanggang 10 oras. Walang nagka-frostbite kagabi. Ayos yan. Umorder ako ng 1,000 kahon. Ipapadala ko bukas. Gamitin nyo lang tulad noong huli. Idikit nyo lang sa damit nyo. Huwag nyong idikit diretso sa balat. Pwede nyo silang gamitin na pataba pagkatapos. Pataba? Ang mga materyales sa loob ay nabubulok. Gamitin nyo yan sa hardin pag tumigil na ang yelo. Baka mas gumanda pa ani nyo. Sige, sasabihin ko na ipunin nila. Nga pala, sa mga alahas na dinala mo dati, mayroon doon na hairpin. Parang kapareho ng sulat sa jade hairpin ng nanay mo. Pareho sila ng gumawang alagad sa ginto. Isang matandang eksperto yan sa loob ng palasyo. Parte ng mga ari-arian ng inang konsorte ko. Pumanaw na siya. So yung isang hairpin pa, nakuha yun nung kinumpis ka ang mga naiwan ng nanay mo. Kanino yun galing? Pag-aari yon ng tita ko. Mas matandang kapatid ng inang konsorte ko. Pinakasalan niya ang dating gobernador ng North Court. Ibig sabihin, kinumpis ka nyo ang ari-arian ng tiyuhin mo. Nagnakaw siya ng 100,000 tael ng ginto. 3 taon na mula nang mamatay si tita ko dahil sa sakit. Hindi na siya muling nag-asawa. Ginastos niya lahat ng pera sa mga kabit niya. Kaya dapat ibalik na sa'yo itong hairpin na to. Hindi, iyon na lang. Itabi mo yan kasama ng hairpin ng nanay ko. Bakit? Bihira silang magkita noong buhay pa sila. Ngayon na magkasama na ang mga hairpin, parang nagka-reunion din sila. May bago akong pagkain para sa'yo. Oo, ang tawag dito ay instant noodles. Medyo kakaiba ang amoy niya habang niluluto, pero masarap talaga. Magdala ka ng ilan at subukan mo. Paano ko ito lulutuin? Simulan mo sa malamig na tubig. Pakuluan mo hanggang madali nang putulin ang noodles. Tapos, salain ang tubig. Lagyan ng bagong tubig, tapos pakuluan ulit. Ilagay ang soup base at mga toppings. Idagdag ang suka at chili oil sa huli. Huwag mo magkamali sa pagkakasunod-sunod. Naintindihan ko. Kumuha ka pa ng ilang pack. Pilitin mo ring subukan ni Griffin. Sinabi niya dati na gusto niya ng bagong pagkain. Hindi siya choosy ngayon. Basta pwedeng kainin, sabihin niya, okay na. Kamusta naman yung batch ng dried mushrooms at wood ears? Kumain ba siya nun? Sinabi niya naging napakalaki daw ng wood ears nung binabad. Talagang nagulat siya. Hindi pa daw niya nakita na ganun.
Dehydrated kasi sila, lumalaki sila pag binabad mo, sabihin mo sa kanya, mag-ingat sa dami. Konting kurot lang, puno na ang mangkok. Huwag mong buhos lahat, kasi mag-overflow. Nag-overflow na nga minsan. Buong bag ang nilagay niya. Tapos, Hindi kasya sa kaldero, kaya lumipat siya sa mas malaking kaldero. Lahat ng tao sa camp, nagkaroon ng wood ear salad. Boss, sigurado ka bang pwede talagang kainin to? Amoy parang... Sabi ni Miss Porter, pwede raw kainin. Pinaniniwalaan ko lahat ng sinasabi ni Miss Porter. Pero ang amoy talaga nito, parang kubeta. Nakakain ka na ba ng galing kubeta? Hindi pa. Bakit mong nasabing pareho lang? Boss, may butas sa lohika mo! Hindi ko yan nakakain, pero naamoy ko na. Hindi naman mabaho, hindi rin masama ang lasa. Actually, medyo mabango nga siya. Anong gawa dito? Parang kakaiba ang texture? Hindi siya tulad ng pansit? Hindi rin siya gaya ng bihon? Sabi ni Miss Porter, pansit bigas daw yan. Gawa yan sa bigas, pero iba yung timpla. So hindi lang pala kanin o lugaw ang pwedeng gawin sa bigas. Pwede rin pala gawing ganito. Pwede rin ba natin matutunan to dito sa Great Crest? Gusto mo bang matuto? Ako gusto ko. Pero mas trip ko yung ready to eat na lang. Kaya boss, next time na pupunta ka ng grocery, bumili ka pa ng madami niyan. 10,000 na winter coat. Halo-halo ang mga sukat niyan. Ayusin nyo ayon sa taas ng tao sa panig nyo. 2,000 pares ng snow boots. 5,000 pares ng sapatos na balahibo. Para sa loob ng bahay ang mga sapatos na balahibo. Huwag nyo lang isuot kapag may snow sa labas. 3,000 pares ng combat boots. Pang sundalo ang mga yon. Subukan mo tong isuot. Non-slip ang mga talampakan nito. Hindi ka basta-basta madudulas kapag may snow. Yung huling batch ng winter shoes na binigay ko sa'yo, civilian grade lang yon. Mas maganda ang kalidad ng mga military na to. Ipaswitch muna sa mga patrol na sundalo tong shoes. Ireserba ang natira. Prince, dagdag na regalo lang daw itong mga sapatos mula kay Miss Porter. Sabi niya, yung jade ornament ay pantakip na sa 20,000 coat. Bonus lang daw ang mga sapatos. Bonus? Noong nasa kapital kami, kapag bumibili kami sa shop, bonus lang ang hairpin. O paano? Ang bonus ni Miss Porter? Winter shoes para sa 5,000 lalaki. Para sa kanya, mahalaga ang jade. Para sa atin, mahalaga ang sapatos. Kanya-kanyang bilang. Walang talo. Hindi. Tayo ang may utang. Hindi yun utang na mababayaran ng pera. Sa loob lang ng mahigit isang buwan, nakakuha na ako ng halos isang maliit na kayamanan. Pero hindi ito kasing bilis ng kung paano kumita ng pera ang mga MC sa web novels. Wala rin akong interes sa pera. Nagle-level up ka ba o kinakausap mo ako? Ding dong, welcome. So ngayon, para sa akin talaga bumukas ang pinto. Gusto mo bang pumasok ako? Buti na lang at nagagamit ko na ang bago kong damit. Isang buwan pa lang ang nakalipas, isa lang akong kawawang nilalang na pinalaya sa bahay. Ngayon, pa-back in time na yata ako. Nagiging intense na ang buhay. Sina, isang araw na lakad sa Northgate City. Tara na. Sinabi ko na gusto kong bisitahin ang Northgate City. Ang ibig kong sabihin, sa tagsibol, tag-init, o taglagasana, hindi sa taglamig. Mas malamig pa to, kaysa nung nag-ski ako sa Northeast. Tuwing dumarating si Victor, may dala siyang 200 libra ng bigas sa gitna ng snow. Hindi ko alam kung ilang ulit siyang bumabalik. Tao ba talaga siya? Sandali, Lord pala siya. Ganito ba talaga ang training ng mga Lord? Lord na divine siya. Bumaba na ang divine Lord para akong nakakakita ng Diyos. Ang bilis niya. Ito ba yung speed ng sinaunang martial arts? Hindi, instinct lang yan para mabuhay. Nakakatakot ba talaga ako? Uy, Prince, bakit ka biglang huminto? Immortal Porter. Victor, Griffin, magandang umaga. Teka lang, anong oras na ba? May orasan ba dito? Miss Porter, paano ka nakarating dito? Hindi ko rin alam eh. Kanina nakita ko yung city gate sa painting na parang umilaw, kaya sinubukan kong itulak. Tapos bigla na lang akong napunta rito. Mas malamig pala dito kaysa sa iniisip ko. 2 makakapal na damit na ang suot ko, nanginginig pa rin ako.
Immortal Porter, andito ka talaga. Kagabi lang ako nag-wish, tapos natupad na agad ngayon. Kahapon sa harap ng portrait mo, Immortal Porter, sabi ko, kailan ka bibisita sa Northgate City? Ngayon, nandito ka na. Kailangan ko yatang magbalik at yumuko pa ng 3 beses para sa'yo. Ay, hindi, wag na. Hindi kailangan yon. Sige na, tumayo ka na. Masama para sa tuhod mo ang lumuhod sa yelo. Divine Sister, gaano ka katagal dito ngayon? Pinaghandaan ko na. Ang pinakamagandang kwarto sa Northgate City para sa'yo. Kahit hindi kasing init ng tindahan mo, pinaandaran ko na ng uling at inayos na rin ang mga kumot. Ako rin. Dalhin muna natin si Miss Porter sa manor. Ang lamig dito sa labas. Diyosa, tingnan mo, malapit na tayo sa North Court. Inihanda ko ang isang welcome dinner para sa'yo. Ako mismo ang nagluto ng snail noodles. Hindi ito tumapon sa sahig ngayon. Noong nakaraan, pinabayaan mong umapaw yung wood ear mushrooms. Hindi sinasadya yon. Pinagpraktisan ko ng paulit-ulit magluto ng snail noodles. Pwedeng magpatotoo si Prince John. Para lang matutunan kong lutuin yon, 3 araw akong kumain ng sunog na noodles. 3 beses na sunog ang kinalabasan. Sa ika-4 lang ako nagtagumpay. Prince, hindi ba nangako kang hindi mo ikukwento yan? Wala naman akong ipinangako kahit ano. Victor, sa tingin ko, hindi ako dapat magtagal sa North Court. Samahan mo akong mag-ikot sa lungsod mamaya. Sige, walang problema. Kailangang makita ko mismo para malaman ko kung ano ang tamang kailangang dalhin. Ano to? Portrait ba yan? Ang bilis namang gawin. At parang totoong-totoo. Sana matapos na agad ang bagyong yelo dito sa North Court. Tumigil na ang snow, Prince. Tingnan mo, tumigil na talaga. Salamat sa mga Diyos. Hindi, nagkataon lang talaga. Tumayo ka na, ang lamig dito sa labas. Huwag mong hayaang magkalamig ang tuhod mo. Ha? Hindi mo ba papakinggan kahit ang mga Diyos? Sana luminaw na ang daraanan sa harap natin. Salamat po sa pagliligtas sa amin, Diyos. Hindi ako Diyos. May-ari lang ako ng isang tindahan ng grocery. Ginoo, nandito si Grand General Prescott, si Batang General Prescott, narito rin si Willa Prescott, at ang hukbo mula sa Hilagang Kanluran. Dumating na ang mga panibagong tauhan ng korte. Ikaw si Willa, yung babaeng general mula sa Northgate City na mag-isa lang lumaban sa kalaban. Binanggit ka ni Victor. Sabi niya, ikaw lang daw, gamit-gamit ang sibat, hinawakan mo ang Eastgate ng 3 araw. Akala ko sobrang OA lang siya. Pero ngayong nakita kita ng personal, mas mukhang naging humble pa siya. Ako si Hailey. Miss Porter, karangalan po ito. Sa Northgate City, yung pagkain, damit panglamig, at gamot para sa 5,000 tao. Ikaw ang nagpadala ng lahat. Salamat sa pagligtas sa Prinsipe at sa Northgate City. Patas lang ang kalakaran. Nagbayad ka, nag-deliver ako ng goods. Pero ang fiancé mo, sobrang hirap kausap. Pinapagdag pa niya last time ng isang bag ng spicy strips. Kasi nagkamali ka sa resibo. Nagkamali lang ako kasi napakahirap mo tumawad. Anyway, kailan kayong magpapakasal? Maghahanda ako ng wedding gift para sa inyo. Hindi ito hand warmers o spicy strips, pero mas maganda pa diyan. Pagtunaw na ang snow at settled na lahat ng tao sa lungsod, iimbitahan ka namin, Miss Porter, sa wedding banquet. Usapan na yan. Pero may tatanungin lang ako bago lahat. Gaano kalakas ang alak sa kasal ninyo? Kung sobrang tapang, magdadala ako ng fruit wine. Matamis yon, hindi ka agad malalasing. Victor, sino siya? Bagong pag-ibig mo ba siya? Mukhang napagkamalan akong ibang babae. 5 kuya, huwag kang bastos. Ate, may kinikita siyang ibang babae. At ikaw naman. Max Prescott, humingi ka ng tawad kay Miss Porter. Siya si Miss Porter, nung bumagsak ang matinding niebe, at nagsara ang mga daan sa Northgate City. Dahil sa pagkain, damit at gamot na ibinigay ni Miss Porter, nakaligtas kaming halos 5,000 dito. Siya ang tagapagligtas ng Northgate City. Tama, pati pagtila ng niebe. At ang paglilinis ng mga kalsada ay dahil din kay Ate Fairy. Pagtila ng niebe at paglilinis ng mga daan, nagkataon lang naman. Miss Porter, sorry po. Patawad po sa naging pagkamalditahan ko, Daddy. Ayos lang, nag-aalala ka lang para sa kapatid mo. Kung wala kang ginawa, mas lalo kitang minamaliit sana. Verbal apology lang? Parang kulang yata. Hindi ba dapat may pampalubag loob na regalo? Ate Fairy, ito ang regalo ng paghingi ng tawad ni Max Prescott. Maraming jade pendant ang pamilya nila. Hindi ko talaga matatanggap to. Tanggapin mo na. Kung hindi, siguradong mapapagalitan ng pamilya si 5 kuya. Miss Porter, kapag di mo tinanggap, ibig sabihin, hindi mo pa rin ako pinapatawad. Sina? Hailey, ako ang nagluto nitong pagkain kasama ang chef. Ako mismo ang gumawa ng dumplings. Ikaw ang nagpadala ng harina at karne. Sa Northgate City, ilang buwan na simula ng huling nagka-dumplings kami. Ang sarap nito. Baboy at repolyo. Iyon na ang huling ulo ng repolyo. Tinago ko iyon sa bodega dahil hindi ko kayang kainin. Inilaan ko iyon para sa araw na ito. Para sa'yo.
Sabi ni Ethan, napaka-talented mo. Mas magaling ka pa kaysa sa lahat ng intern na nakatrabaho niya. Pakisabi kay Dr. Ethan salamat. Sabihin mo mismo sa kanya, at tigilan mo na ang pagyuko kapag kausap sa video call. Sabi niya, sobrang nanginginig ang telepono, nahihilo siya. Miss Porter, nakikita ko rin ang pinto na iyan. Idikit mo ito sa damit mo. Mainit ito ng 4 o 5 oras. Para sa'yo, Ibinigay ito ng prinsipe sa akin noong ibinalik niya. Hindi ko magawang gamitin. Inilagay ko lang ito sa ilalim ng unan ko. Hinahawakan ko ito gabi-gabi, kapag mainit pa kinabukasan. Alam kong totoo ang pintong iyon. Ligtas na ang Northgate City. gamitin mo ito ngayong gabi. Sabihan mo ako kapag naubos na, magpapadala pa ako. Ang pintong ito ay nagbubukas lang para sa mga piniling makahanap ng painting. Ang katotohanan na nakikita mo rin ito, ibig sabihin pinili ka rin ng painting. Hinahatid mo ako. Hindi mo na kailangang maging formal. Uuwi lang naman ako. Bukas pa ang sari-sari store. Gusto ka rin nilang ihatid. Sila ang mga taga Northcourt. Sila mismo ang nagtipon ng mga ito ngayong umaga. Ito, pinaaraw nila sa bahay. Ito ang mga medical records na inipon ko nitong mga huli. Sinulat ko gamit ang pinasimpleng karakter na binigay mo sa akin. Hindi masyadong maayos ang pagkakasulat ko. Maraming karakter ang ginaya ko mula sa diksyonaryo. Iniaalay ko itong aklat na ito para kina Hailey at Ethan. Mas maganda ang sulat mo kaysa kay Ethan. Sinabi niya sa akin. Sabi niya mabilis kang matuto at magaling ka sa memorya. Mas masigasig ka pa nga kaysa sa kanya. Pakiusap, pabatiin mo ako kay Dr. Ethan. Ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. Walang yuko-yuko sa susunod nating video call ha. Kailangan ko nang umalis. May timer pala itong pinto na ito. Ang hassle naman ito. Griffin, marunong ka ng martial arts, diba? Pwede mo ba akong ibalik sa kwartong iyon? Miss Porter, ako na ang maghahatid sa'yo. Ayos na po ba yun? Oo naman. Sanay na akong malakas simula bata pa ako. Marunong din ako ng martial arts. Ikaw na ang mauna, Prince. Ganito pala ang martial arts. Ang bilis. Hinahakot ako ni Willa Prescott sa bridal carry sa gitna ng niebe. Technical, parang master na ako ngayon. Miss Prescott, ikinagagalak kitang makilala. Sana magkita pa tayo ulit. By the way, para lang sa mga itinadhana ang pinto na ito na makita ang painting. Makikita mo rin ito. Pag pinayagan na akong bumalik dito, pasyal ka naman sa sari-sari store ko. Lilibre kita ng inihaw na longganisa. Makikita mo rin ito. Oo, gusto ko ring makita sa susunod. Isang biyahe papuntang Northgate City at hindi masukat ang kabuuang halaga ng nakuha. Simula nang bumalik ka mula sa Northgate City, hindi ka tumigil sa pagginang. Hindi pa nagsasara ang gate at hindi pa nawawala ang gintong liwanag. Iba ito sa bago pa na update ang sistema. Ngayon, tuloy-tuloy ang pagliwanag niya. Ano ang hinihintay mo? May pinapatawag ka bang bagong tao? Ang unang portal ay papunta sa Great Crest. Ngayon na tuloy-tuloy ang liwanag ng gate, parang naghihintay ito ng bagong darating. Baka si Willa iyon. Nakikita rin niya ang gate. O baka hindi siya iyon. Kasi noong si Victor nakita ang gate, hindi ganito kaliwanag ang gintong liwanag. Ibig sabihin, bago na ang portal at papunta sa ibang lugar. Pinakabagong balita. Kakabalik ko lang mula sa Northgate City. Mas astig pala si Willa kaysa sa naisip ko. Mas masarap ang river snail rice noodles ni Griffin kaysa sa delivery. Pinakabagong update, kumikislap na naman ang sinaunang painting. Sa tingin ko, may pangalawang portal na magbubukas. Grabe, pwede pa palang magbukas ng isa? Kung may cultivator na dumating, parang magiging walang kapantay ka na. Ngayong nabanggit mo, medyo kinakabahan na rin ako, pero excited. Malapit nang magbukas ang interdimensional trading portal. 3 araw na lang ang hinihintay. Malapit na magbukas ang pinto. Bukas ng gabi, kapag 0 na ang countdown, magbubukas ang pinto ng pangalawang portal. Patungo ito sa lugar na tinatawag na Celestial Haven. Isang mundo ng cultivation at mga immortal. Pinapakiusap ni Willa na ibigay ko to sa'yo. Siya mismo ang gumawa nito nung bata pa siya. Ito ay isang ukit ng plum na bulaklak. Hindi ito orchideas. Mahilig ang nanay niya sa plum na bulaklak, pero masyadong malamig sa Northgate City para tumubo sila. Siya mismo ang gumawa nito nung maliit pa siya. Ang ganda ng pagkakagawa. Kasama na ito, may 6 na hairpin na ako ngayon. Pag tumanda na ako, pwede kong dalhin lahat ng hairpin na to at mag-host ng maliit na exhibition. Tatawagin ko ito na, my general store, antik na alahas na nakolekta sa taon.
Matanda na rin ako noon. Hindi ka tatanda, galing ka sa nakaraan. Sa oras na tumanda ka, dekada na ang lilipas sa panig ko. Pero ayos lang, sinabi ko na kay Willa, kahit ilang pinto pa ang buksan ng pintura, o sino man ang bagong dating, laging espesyal ang unang customer. Alam ko, May plano ako. Pagbukas ng bagong pinto bukas, aayusin ko ang tindahan. Yung kaliwang istante para sa bigas, harina, langis, asin, at gamot mo. Heat pack, alam mo na yan. Yung kanang istante para sa bagong dating, para sa mga spirit stone at spirit herb. Bagong patakaran, maglagay ng karatula sa gitna. anong klaseng karatula? Isang general store, nag-uugnay ng nakaraan at kasalukuyan, nagkakabit ng mortal at immortal, tapat na presyo para sa lahat. Para sa unang customer natin, Great Crest, habang buhay na 20% discount. Sige, ililivestream ko para sa'yo. Kung ang bagong dating ay isang Diyos, kukuha ako ng autograph para sa'yo. Kung sila ay halimaw, ikakandado ko ang pinto at tatawag ng pulis. Wala rin namang silbi. Pero kahit papaano, may record na. Kung sakaling kainin ako, alam mo na kung sino ang hahanapin mo. Sige, kita tayo bukas. Ako si Jonas Sinclair, isang disipulo ng Azure Cloud Order mula sa Celestial Haven. Pasensya na po, Elder. Ito po ba ang pasukan sa isang lihim na lugar? Hindi ito lihim na lugar. Ito ay isang general store. Ang general store, nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan, pinagdudugtong ang mga immortal at moral. Isa kang cultivator? Alam mo ang tungkol sa Cultivation World, Elder? Sinabi sa akin ng isang sinaunang painting. Pasok ka, maupo ka muna. Huwag kang tumayo lang sa pintuan. Tumatakas ang lamig ng AC kapag bukas ang pintuan. Pero siguro, hindi naman kayo cultivator maiinitan. May tanong sana ako na gusto kong linawin muna. Ano ang gamit nyo sa kalakalan doon? Spirit stones, spirit herbs, technique jade slips. Low-grade spirit stones. Yan ang karaniwang pera sa Cultivation World. Pwede kang makipagpalit ng isa para sa Foundation Building Pill. O 10 cheese supplementing pills. Teka lang, spirit stones pwedeng ipambili ng foundation building pills? Para saan ang foundation building pills? Para sa foundation building ito. Kung ang isang mortal ay walang spiritual roots, walang silbi ang pag-inom nito. Kung gusto mong mag-cultivate, kailangan mo munang subukan ang roots mo. Nakikita ko ang spiritual energy na dumadaloy sa'yo, pero iba siya sa mga normal na cultivator. Mukhang, Alam ko na. May kutob na ako. Sabihin mo na lang direkta kung kaya ko. kaya mo, pero mabagal lang ang progreso. Kung gusto mo talaga, pwede akong tumambay dito at turuan ka ng basics araw-araw. Deal, turuan mo ako mag-cultivate at bibigyan kita ng hotdog. Ay, Victor, pwede ka nang pumasok ngayon. Ang bagong kliyente ay isang cultivator. Hindi siya halimaw. Hindi mo na kailangan magbunot ng espada. Kalma lang. Siya ang unang kliyente natin. Bawal lumaban sa shop. Kung sinong unang sumugod, wala nang discount. Victor, siya si Jonah Sinclair. Ang bagong cultivator na kliyente natin, Jonah. Jonah, siya si Victor. Matagal ng kliyente, Prinsipe Victor. Magpakilala kayo. Magkakasama na kayo bilang colleagues mula ngayon. Sandali, mga kasama sa shop. Actually, basta gawin nyo lang ang sarili nyong trip. Huwag kayong makikialam sa isa't isa. Kailangan ba niya ng pagkain? Hindi, naka-spiritual fast siya. Sir, mortal lang talaga ang taong ito. Oo, pero huwag mo siyang tawaging mortal. Tawagin mo siyang kliyente. Tawagin mo siyang kliyente. Ang tawag niya sa'yo, kliyente. Client lahat dito. Ikinagagalak makilala, Kuya Victor. Minumura ba niya ako? Hindi siya masyadong marunong magsalita ng makabago. Tingnan mo muna kung ano ang gusto niyang bilhin. Kilalang kilala mo ba ito? Hindi siya parang Jade. Masyadong magaan. Ano to? Mababang uri ng espiritu ba to? Yan ang karaniwang pera sa mundo ng mga tagapagsanay. Ilang sako ng bigas ang mabibili nito? Ano ang bigas? Ayos lang. Isa-isahin natin to. Jonah, ipapaliwanag ko ang mga patakaran dito sa tindahan. Ito ang A Little Shop, tapat ang negosyo para sa lahat. Si Victor mula Great Crest ay may permanenteng 20% na diskwento, kasi siya ang unang naging customer ko. Si Jonah mula sa mundo ng paglinang ay may 10% diskwento habang nagte-trial siya. Ipagpapasya ko ang permanenteng diskwento mo sa susunod na 3 buwan depende sa asal mo. Walang utang, bawal makipagtawaran. Victor, hindi ko naman mali ang compute ko noon. Ikaw ang tumawad. Simula ngayon, wala nang tawaran. Oh, tungkol naman sa bayaran. Para sa sinaunang mundo, tinatanggap ko ang ginto, pilak, jade at mga painting at mga kagamitang gawa sa rosewood. Para sa mundo ng paglinang, tanggap ko ang espiritu bato, mga halamang gamot at teknik, jade slips at piraso ng artepakto. Walang utang na papel, bawal na pay next time. Ito ang pinakahuling patakaran para sa inyong dalawa. Kahit saan man kayong mundo galing,
Dito sa tindahan, customer lang kayo. Hindi prince, hindi tagapagsanay, hindi Diyos, hindi mortal. Mga customer kayo, malinaw ba? Sobrang linaw. Ayos. Ngayon, usapang negosyo tayo. Hindi pa nagsasara ang portal papunta sa Great Crest. Kakabukas lang ng portal, papunta sa Cultivation Realm. Ilang pinto pa kaya ang mabubuksan ng painting na to? Hindi ko alam. 2 pinto na ang nabuksan. Anong realm kaya ang susunod? Lolo. Ano nga ba talaga ang iniwan mo sa akin? Hinawakan ni Lolo ang kamay ko bago siya pumanaw. Hindi niya sinabi ang mga tipong, mag-ingat ka sa sarili mo. Ang sinabi niya, may lihim daw na nakatago sa painting na yon. Na ako lang daw ang makakadiskubre. Pag niisip ko ngayon, siguradong may alam talaga siya. Hindi niya iyon kailanman binuksan, pero iniwan niya sa akin ang painting. Kaya ngayon, 2 mundo ang negosyo mo. Isang sinaunang prinsipe at isang bata mula sa Cultivation World. Maayos ang negosyo ko, pantay ang trato ko sa lahat. Hulaan mo kung naniniwala ako diyan. Pantay? Ikaw? Normal pa ba yung lucky cat mo sa bahay? Nanervyos ba at nagsisigaw na ng meow? Hahaha. Sige, laging welcome ang susunod na mundo. May pending na order mula sa iba't ibang realm. Kakapadala lang ni Hailey Porter ng panibagong 5,000 na unit. Sabi niya, 2.0 version daw itong batch na to. Mainit yan ng 12 oras. Griffin, military grade ang mga heatpad na to. Huwag mo sayangin sa pag-aalaga ng pagong mo. Yung huling batch, civilian version lang yon. Ginamit mo lahat para sa pagong mo. Nagreklamo na nga si Willa sa akin. Kailan ka pa nagkaroon ng pagong? Nakita ko lang sa may ilog last month. Halos nagyeyelo na yon. Binalot ko siya sa heatpads buong gabi. Nabuhay siya, ang dami niya na ngayong energy, mas marami pa siyang kinakain araw-araw kaysa sa akin. Feeling ko, gusto niyang maghiganti, iniligtas ko nga siya, ngayon, kinakain na niya lahat ng pagkain ko. Tapos na ang defense map para sa Shadow Whale. Ipagbigay alam mo kay Willa na dalhin niya ang mga mapa kasama ng battle reports pabalik sa capital. Makukuha natin ang Shadow Vale sa loob ng 1 buwan. 1 buwan? May 30,000 tropa ang Westford sa Shadow Vale. 8,000 lang tayo. Marami tayong supplies. Sila, wala. Ang mga sundalo natin, pwedeng matulog ng 12 oras sa gabi. Yung mga sundalo nila, sobrang lamig hindi makatulog. 1 buwan, sapat na yon. So, ang deciding factor sa digmaan na to ay supplies ni Hailey? Temperatura at oras ang labanan dito. Hindi lang basta supplies ang binibigay niya sa atin. Sabihin mo sa pinuno mo, mula ngayon, tuwing taglamig, alalahanin mo ang snow sa Northgate City, at pagkatapos, isaisip mo rin ang mga pader ng Shadow Vale. Pag-isipan mong mabuti bago ka bumalik para pag-usapan ang kapayapaan. Tinanong ni Hailey kung pag nakuha na ang Shadow Vale, dapat ba tayong mag-order ng mga materyales para sa reconstruction, katulad ng semento, bakal, at salamin? Ano ang salamin? Salamin. Sabi niya parang transparent na bato raw yun. Pwede raw gamitin sa mga bintana. Mas maliwanag daw yun sa papel na bintana at mas nakakablock ng hangin kaysa sa kahoy. Sinuggest niya na palitan muna ang mga bintana sa infirmary. Sabi niya mas mabilis gumaling ang sugatan sa ilalim ng araw. Nag-attach din siya ng guide na sinulat ni Ethan, mga mahalagang alagang punto para sa sugatang sundalo tuwing taglamig at pinakiusap niyang kabisaduhin ko. Nakabisado ko na ang kalahati. Tatapusin ko yung natitira pagtapos na ang digmaan. Oh. Sabihin mo sa kanya na ayusin ang presyo. Huwag mo siyang hayaang magkamali ulit. Sinabi ni Hailey na hindi na siya magkakamali ngayong pagkakataon. May bago siyang calculator. Nasira ang lumang calculator dahil sa tawad mo, hindi na gumagana ang mga buton. Anak ng General. Nagtatrabaho sa counter gamit ang sarili niyang mga kamay. Nakakahiya iyon. Pag bumalik si Prince Tingbei, sigurado kanselado na ang kasal nila. Sa lipunan, nasa pinakababang bahagi siya. Mas mababa siya kaysa kay Prince. Wala ng snail noodles ngayong araw. Magkakaroon ulit bukas ng 8:00 ng umaga. 10 kahon na lang ang natitirang instant noodles. Isa lang ang pwedeng kunin ng bawat tao. Paunahan na lang. Maraming spicy strips pa. Wala si Griffin sa kapital, kaya walang kalaban. Boss, baka pwede kang makiusap sa mga Diyos para dagdagan ang stocks natin. Matutulungan kitang magbukas ng tindahan sa Western Regions. Hati tayo, 50-50. 70-30. 60-40. 70-30. Walang tawad. Alam mo naman mahal ang logistics papunta sa West. 2 buwan ang biyahe ng mga camel train sa disyerto. Mas mahal ang noodles kaysa seda doon. Sigurado ka ba kaya ng customers mo ang presyo?
Mas matindi ka sa negosyo kaysa sa giyera. Mas grabe ako pagdating sa gera. Tanungin mo ang biyenan mo, dating general ng Westford siya. Dapat alam pa niya kung paano bumagsak ang pader ng Shadow Vale. Katatapos lang ba niya sa isang laban? Hindi ba niya kailangang magpahinga? Hindi ba niya kailangang gumaling muna? Narinig ko, hindi raw siya umuwi sa bahay. Diretso siya pumunta sa tindahan ng mga Prescott. Mula sa kampo hanggang tindahan, hindi man lang siya nagpalit ng damit. Kamusta na si Willa ngayon? Anak siya ng general, negosyante, at siya pa ang magiging prinsesang konsorte. Siya ang certified agent ni Miss Porter. Hindi ko man alam kung ano ibig sabihin nun, pero siguradong mas mataas ang antas niya kaysa atin. Ngayong araw, ikakasal ang una kong kliyente. Ako ang tumulong pumili ng wedding dress. Hindi ito, siya mismo ang nagborda ng damit na to. Yung pinili ko, nasa ilalim ng baul. Sabi niya, masyado daw daring, at hindi raw pasado sa standards ng Great Crest. Ayos lang, iba talaga kapag nasa lugar ka ng iba. Pero lingid sa kaalaman nila, sa loob ng wedding dress, tumahi ako ng 4 na hand warmer. Haha. Hailey, ako mismo gumawa nito. Special edition ito para sa kasal ng prinsipe. Tikman mo, dinoble ko ang bamboo shoots na maasim. Kumakain ng river snail rice noodles sa kasal? Sigurado ka bang hindi ka palalayasin? Sige. Actually, sinabi ng prinsipe na lahat ng pagkain sa banquet ngayon galing sa mga supply na ikaw ang nagbigay. Snail noodles, pagkain ba talaga yon? Tinitikman ko lang sila para sa'yo ng mas maaga. Sige, magdala ka ng isang pakete para kay Ethan. Ipatikim mo rin sa kanya. Yung pakete na pinadala mo sa kanya dati na durog habang dineliver. Na bad trip siya, nagpadala siya ng 3 text. Na sinumpa ang delivery company. Magpapadala ako ng 10 pakete mamaya. Padadala ko rin siya ng bagong libro ng medical record. Na sinayos ko kamakailan? Ginamit ko yung simplified dictionary na binigay mo dati. Inayos ko lahat ulit. Dapat mas mababa na ang bilang ng typo ngayon. Ayos, siguradong matutuwa si Ethan. Sabihin mo sa mga walang kwenta doon na kung may mang touch kay Victor, hindi lang pampa-display ang mga secret guards ko. Tsaka sabihin mo kay Victor, tungkol dun sa mga shop niya, kailan ba siya magbubukas ng isa sa palasyo? Ang hassle maghintay ng incognito tuwing pupunta ako. May isang sensor pang ang nakakilala sa akin noong huling beses. Mas marami pang petition ang dumating kinabukasan. Aalis ako at ihahatid ang mensahe agad. Kuya, pinsan, may mga hindi mo na kailangan na seda, tela, o kasangkapan sa pribado mong imbakan? May alahas ba? Kung meron, pwede mo bang ibigay sa akin para makapag-umpisa ako ng negosyo? Kahit gaano karami, meron ako. May buo akong set ng mga kasangkapan na gawa sa pulang sandalwood sa bahay ko. Ginawa lang yon noong nakaraang taon. Hindi ko pa nagagamit. Kung matutulungan mo ako kay Miss Porter para makakuha ng 2 kahon ng Ganoderma, iyong-iyo na ang kasangkapan. 2 kahon? 3 kahon. Dagdag na baul ng alahas. Kasunduan. Binabayaran ka ng mga kuya mo para umatras sa karera para sa trono. Oo nga. Hahaha. Ayaw maging prinsipe ng nakababata kong kapatid. Magsasaka na siya ngayon, Miss Porter. May ginawa ka bang mahika sa kanya? Sino ang nagsasalita ng masama tungkol sa akin? Hindi si Victor yon. Nagpadala pa nga siya ng 30 kahon ng mga antigong gamit sa akin ngayon. Hindi niya ako sisiraan. Si Griffin siguro. Humingi siya ng dagdag na spicy strips kahapon. Hindi ko pa nare-replyan. Bahala na. Magpapadala na lang ako ng 2 kahon pa. Bilang paghingi na paunahin. Dati, pumipila sila sa ilalim ng niebe para lang makakuha ng isang mangkok ng lugaw. Ngayon, pumipila sila para sa snail rice noodles. Lahat yan dahil sa channel na binuksan mo. Ikaw ang nagtatag nito. Bukas na ang pintong yon. Ikaw ang humakbang ng landas na to, paunti-unti. Sabi ni Hailey Porter, ang tawag dito front end at back end. Ikaw ang front end, ako ang back end. Siya ang platform. Nagbabasa ba siya ng mga libro tungkol sa internet startups nitong mga huli? Oo. Noong huli, pinadalhan niya ako ng starting a chain from scratch. Nasira yun ng ulan. Pagkatapos noon, ginagamit na niya ang waterproof bags. Binalot pa sa hand warmers. Sabi niya mas mahalaga daw ang mga libro kaysa sa hand warmers. Dumating na ang bayad para sa pangalawang batch ng antigong gamit sa auction. Pagkatapos bawasan ng commission, ang netong kita ay 1.8 billion. Nagtatanong si Philip Caldwell kailan ang susunod na auction. Naghihintay siya para malista ang mga bagong item. Pabuti ng pabuti ang kalagayan sa inyo. Ganon din dito. Siya nga pala, saang mundo ka susunod na kukonekta? Pwede mo ba akong abisuhan para maihanda ko ang stock? Kailangan ng spirit stones ng cultivation realm, kailangan ng supplies ng Great Crest, sa susunod na mundo. Kung alien tech ang kailangan, saan ako makakakuha nun? Pwede ka bang maghanap ng supplier ng ancient materials?
Sabihin mo sa kanya na yung supplier, pamana ng pamilya, walang staff, isikreto lang, parte siya ng game. Tulungan mo akong iset up, discreet lang, baka kailangan niyang bumili ng ilang antigong gamit para sa alchemy. Yung cultivation world? Isipin mo na lang siyang parang isang Taoist priest. Yung mayaman. Cross-dimensional order, on hold pa. See the little grocery store. Susunod na mundo, kumukonekta na.